Hello! Oh, happy Friday na. Yan. Pag-air ng episode na ito, Bukas, Bukas. magkikita-kita tayo sa Toronto. yan! O, diba? O, di ba? Okay, oo. Yan. Hindi ko agad na-gets yun, Bukas, magkikita-kita na tayo niyan. Kumbaga, ngayong oras na to, nagpe-prepare na ako papunta ng Toronto. Iyo. Correct. O sige, reminder baka merong mga last minute na gustong magpunta. Ang ating pong get-together, February 8, 2 to 7 p.m. sa The Overly, 12 Thorncliffe Park Drive, East York sa Toronto. Ayan, all three of us will be there to celebrate with you guys our first year anniversary ng Spot Pinoy. Marami pong mga guests dyan, maraming artista na dadating. Guest? Abangan nyo, darating po dyan darating po dyan si Rice Velasquez, yung sikat na sa Montreal na maraming basher. Yun, dadating po yan. Tsaka yung sikat na reporter ng Pilipinas dati. Naku po. Naku po. Pambato ng CNN. Ng CNN. Pupunta po dyan sa anniversary. Pakatagal na nun. Ano ba yun? Magbigay ka ng intro sa kanya, Rice. Hindi papayagan nang wala siya. Kita-kita tayo ron, no? Darating puro ng ambassador ng Regina, mga dre, no? Yan po ang tagapagsalita ng gobyerno ng Regina na naghikayat dyan ng libu-libong tao kabay iiwanan niya po, no? I know. Okay. Basta guys, kita-kita tayo bukas. Yeah. Okay, so it's episode 60. Ayan, light episode lang naman tayo. Makikipagkwentuhan lang tayo sa isa sa ating silent viewer yan dito sa Pinoy. So he arrived in Canada as an international student. Okay, kasama po niya ang kanyang family. And now, citizen na sila. And also, nakabalik na siya. Yan, ang masaya dyan. Actually, early on pa, nakabalik na siya doon sa same line of career niya, which is in pharma. Madami daw. Alamin natin ang kanyang naging journey here in Canada. Sa totoo lang, alam mo, gusto ng mga babae ang kumpanyang pinagtatrabahuan ito. Ni Francis Morados na nasa Calgary. Hi, Francis. Yan, no? Hello, boss. Hello, ma'am. Ayan, wag mo nga kami talaga. Mas boss ka sa amin sa totoo lang dahil boss ka sa kanyang Bakit gusto ng mga babae yung pinagtatrabahuhan niya? Saan ba yan? Masasabi mo ba? Or just give a description if you don't feel comfortable saying? Sino ba? Okay lang. So, ano yung nakikita niyo sa shopper, sa Lodo Drugs? So, doon sa shelf ng different skincare is under the umbrella of L'Oreal Canada. So, doon ako nagtatrabaho ngayon. Sa L'Oreal? Yes. Kaya pala si Ina, medyo Ang dami sigurong freebies nangakuha siguro sa work nila, no? I can just imagine, kaya gusto ng mga babae. Alam mo ba, Francis, yan yung pinapangarap naming skincare na wala kami dito sa bahay. L'Oreal? Hindi, ako talaga. Kay Francis ko lang nalaman na yung L'Oreal pala, sobrang daming iba't ibang brands ang under niya. Katulad ng, sige nga Francis, baka CeraVe, amin ng CeraVe. So amin ng La Roche-Posay, Vichy, of course yung L'Oreal Paris, yan ang mga So pati yata, so yung fragrance is considered skincare. So amin din ang Prada. Grabe. So, I think more than 50 YSL, so makeup, NYX. So Garnier discount natin doon, Francis. Bakit isipin nila may kapalito Wala. Actually, head office namin sa Montreal. So head office namin. Minsan dati pag nagsisale yan, kasi meron silang rito parang factory sale nagpupunta kami. Okay. So yun. So yun, yung maraming umbrella yung L'Oreal, pero yun as if I'm not mistaken, basta marami na sila. So yung mga pati tinatawag namin premium products, yan. So kung narinig niyo na yung SkinCeuticals, Skin Better Science, that's one of our own. Talaga ganun si Ina. Excitement sa kanya, di ba? Abangan mo, Ina.
Dadarating na sang Sa sa'yo. totoo lang, hindi ko sila binibili. Kasi dito, sa totoo lang, Francis, even if they are drugstore products, yung mga binabanggit niyo na brands are on the higher end of drugstore products. Hindi pa, ilan lang ang binibili ko dyan dahil, mas mahal pa rin sila kahit pa paano. Perceive lang mahal, pero same lang din. Yeah. Sige. Bago natin pag-usapan kung paano ka muna napunta dyan. Sige. Dumating ka dito as international student. Ikaw ang nag-aral, tama ba? Apo. So we arrived here 2018 po. So parang relatively new pa rin. So parang feeling namin bago pa rin kasi 2018 lang kami dumating. So as a family. So kasama ko yung eldest ko, baby pa lang siya noon eh. So kasama ko wife ko tsaka yung eldest ko. Pero ngayon may 2 kids na po ako ngayon. So I have 2 boys. Ang hirap kasi back to zero na naman. So no family, no relatives. Wala kaming alam about Canada. Talagang research lang talaga. So actually nag-checklist pa kami between Toronto, Vancouver, then Alberta. Talagang ang nag-stand out lang talaga noon is Calgary because of family benefits, cost of living. Lalo na nung nag-aaral ako, syempre back to zero, ang mahal ng tuition. Sino ba nagbigay sa iyo ng idea mag-Canada, Francis? Paano ba, boss? Kasi yung sa company ko before sa Philippines, nagkakaroon na kami ng incentive trips eh. So sa pharma ako sa Philippines before. So, nagkakaroon kami ng blessing din na nakakapag-travel kami sa different countries. Tapos yung parents ko nakatira sa US. So parang nung pumunta kami US, sabi ko, ang ganda pala dito. Parang alam mo naman natin, di ba? Every month parang everyone's dream na makapunta ng US. Tapos nung pumunta ako, lalo na nung may baby na ako, sabi ko, parang sarap dito. Ayoko na umuwi. Alam mo, mahal ko Philippines, pero ayoko na umuwi. Tapos, sabi ko, paano bang pumunta rito? Sabi ko, kahit sa US lang nga, naisip ko nang pumunta eh. Ayoko nang kasi nga kung may family ka, iba na yung naisip mo po eh, di ba? So, yun. Tapos, wala lang, parang, kasi katabi ng US ang Canada. So, yung wife ko parang naisip din na, siguro tingnan natin yung Canada, mag-research tayo. So, uso po sa Philippines nung time na yun, mga around 2015, 2016, uso na yung mga agencies yung mga nagpupunta rito sa Canada. Mga nagpapa-placement. Ano ba tawag doon? Parang gano'n yung agency. Mga trabaho yun. Oo. Tapos parang paano mag-try, express entry, mga gano'n. Nag-try ako mag-express entry, kaso yung points yata bababa, parang gano'n. So parang nagbigay na ng idea, nauso kasi yung international student. Parang, so baka gusto mong mag-aral ulit. So parang, sabi ko, panghirap mag-aaral ulit kasi nag-work na ako, mag-aaral ulit. Tapos, yun, nagkaroon na kami ng decision na pumunta rito as an international student. Pero maganda na yung work ni Francis back in the Philippines, ha? Stable na. Tell us about what you were doing, anong specific job, and how was life back then before you moved? Ano yung buhay na iniwan? Parang, I can say po na na parang okay na, yung parang grateful ka na kasi kung may family ka. Work ko doon before I was working as a district manager sa pharmaceutical. So Merck Sharpendown Philippines. So sila may handle ewan ko alam niyo yung vaccine ng Gardasil for cervical cancer. Arcoxia, Januvia for diabetes. So siya yung brand talaga. So kalaban namin mga Pfizer. So multinational pharmaceutical siya sa Philippines. Tapos naman ako back from came from scratch ako from medical representative, na-promote ako na senior. Tapos na-bless po tayong maging district manager. So maganda na talaga yung pathway ko po. Tapos hindi ako lumipat ng company. So I was there for more than 10 years, mga ganon. Grabe, no? Opo, hindi na ako umalis. Kasi okay na masaya. Ang iba yung rin kasi perks ng pharmaceutical, may kotse ka. Di ba? May kotse po kayo, may incentives, may bonus, nakakapag-travel. So, parang you're glamorous, pero syempre, hirap din yung trap. Pero kasi nga may mga tool of trades, gano'n. Pero yun, to start a family, parang okay na po. Parang gano'n.
Oo. Ba't naisipan mo pa na biglang, teka, sawa na yata ako dito, makapag-Canada nga. Oo, yung wife. Uwi na yan sa Pilipinas. yung wife mo ba gusto rin mag-Canada o ikaw lang? Actually, yung wife ko pa nga rin yung kasi 'di ba tayo conservative, 'di ba? Parang ang hirap umalis talagang lalo pag close lahat sa family, tapos kala ko yung wife ko pa yung maging problem, pero parang siya pa yung natuwa lang ako kasi nagkasama ko siya mag-travel. Parang naging naging open din yung mind niya po sa alam mo yun, yung sa culture. So, at least gusto ko pareho kami nag-agree na pumunta rito. Kung yung tanong mo, Boss Rice, open-minded. Kung yung tanong mo, Boss Rice, yung bakit lang yun nga, kasi nagta-travel kami, tapos parang ko na iba yung culture dito, di ba? Yung lalo sa family ko, di ba? Parang sa US, yung library, playground doon, open, tsaka library, di ba? Sa Philippines, kailangan sa pupuntang library, kundi sa school lang, di ba? Oo. Yung accessibility po ba? Parang ganun. Bali nakita mo yung pagkakaiba ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya nag-isip ka na Opo. Don't get me wrong po, mahal ko Philippines, pero syempre kung isipin mo yung family, yung anak mo, parang ito yung opportunity, sabi ko, sayang, habang bata pa, na tayo. Risk taker kasi kami, so parang leap of faith po talaga na napunta kami sa Canada. Lakas ng loob mo, considering na maganda yung position mo sa buhay, di ba? Iiwanan ko ba to? Okay na ako dito di ba? Nandun na lahat ng perks nandun. Oo. How was your experience? Ayan, nag-aaral na naman. Pagdating mo sa Canada, ano nangyari? Hindi ka ba nagsisi? Nako, boss, siguro yung kailangan talaga pinagandaan namin. Sabi ko sa wife ko, talagang humble beginning. Kahit dun yung district manager po ako sa Philippines, sinabi ko yung sa team ko, sa tao ko, sabi ko, nag-decide ako na pumunta ng Canada, but as a start, parang talaga humble beginning, mag-start po talaga from scratch, o baka makita nyo lang ako somewhere, gano'n, kasi wala gusto ko simpleng buhay, parang na lang po, parang hindi na stress kasi ang hirap din, ang toxic din sa work before kasi nagta-travel ka pa, traffic, di ba? So yung siguro yung mga parameters din na nag-decide ako na talagang new life, parang gano'n, start po tayo ng new life. Pero at first, talagang hirap, boss. Ma'am, aminin ko, talagang yung dumating ka na sa Canada, kailangan mo kainin yung pride mo. Talagang ka talaga, magtiis ka. Talaga. Kasi nag-aaral ako, nagpa-part-time. Tapos may baby kami. Pagdating ko rito, walang kotse. Winter noon, never naman ako na-experience ng long winter, long Christmas. Minsan, magbabiyahe, pumunta ka lang ng Japan or maka-experience ka lang ng snow, di ba? Parang 3 days, mga ganun lang, typical vacation. Dito, long Christmas talaga. Parang lamig talaga. Pero yung pagdating sa, yung financial readiness nyo, nandoon. Opo. Siguro I can say, boss, talagang namin, pinag-prepare po namin talaga. Kasi malaki yung magiging magiging pondo mo talaga, lalo na kung international student ka. I'm just grateful na may nakuha ko sa company. Siguro yung syempre yung long service ko, hard-earned money po talaga. I will say na hard-earned money. Lahat ng mga properties, investments, talagang ayoko kasing as much as possible tinatry ko po na wag umutang, parang sarili lang namin, parang kasi mababaon talaga pag ganong pinalano po talaga namin, Boss Rice, to be honest. Talagang parang inaral nyo na, kumbaga, ano yung pwedeng let's say, hindi mag-workout, may babalikan ba tayo rito, yung pera natin, yung gano'n. Talaga kumbaga, risk taker, kumbaga, dinala namin lahat. Wala akong iniwan. Kumbaga, nagbenta ako, iniwan lahat ng mga savings dala ko. Ang na doon, kailangan ready ka. Kung anything happens, kung uuwi ka, back to zero na naman. Parang gano'n Talagang, talagang hindi mo alam anong mangyayari. Talagang walang kasiguraduhan po ba? Teka, ka ba sa agency?
Oo, nag-ano po ako. Kasi yung time na yon, yung area ko sa field, agency niya nasa Mega Mall. Oo, tapos nung naisip ko nga po yun, nung nag-DIY na lang ako dito, sabi ko, kaya pala mag-isa. Kaya mo naman. But did you have a bad experience with your Wala naman po. Okay naman. Okay naman. Thankful naman ako talagang naman, kahit papaano yung nagsisimula ka, natulungan ka naman. Kaso yun ganun din naman kasi you're gonna give information, sila rin naman mag-aayos. Pero still, ikaw rin naman nagbibigay ng information, di ba? So, nung na-realize ko, nung nag-ayos na ako dito ng sarili ko ng PGWP, ng PR ko, ako na lahat yun, DIY ko na. Parang sa online lang naman. Sabi ko, na-realize ko, kung hindi lang ako busy siguro sa Philippines, ginawa ko na lang din siya. Opo. Pero parang naging reason ko na lang is, kasi nga nag-work po ako, hindi ko na kaya kasi nga may baby ako noon, nagta-travel ako. So parang na lang talaga, thankful na lang din ako doon sa sitwasyon na yun. Kaso nga lang, nung time na yun, mahal na rin po eh. Mahal na rin ang... Mga more or less, magkano nagastos nyo doon? Siguro, close to 100 po. Lahat na kayo? Lahat na kayo? Lahat na kami. Okay. So tell us about the types of jobs that you ended up having as a new immigrant, nung student ka pa, nung part-time, as well as your wife, if you're willing to share it with us. Nung nag-start ako dito, kasi di ba international student, we were thankful kami sa government kasi we were allowed to work 20 hours. Noong time na yon. So, pero syempre, you have to follow po kasi pag lumagpas ka, syempre na, alam mo yon, yung you're not following the process. So, nag-line cook ako doon, nag-line cook ako dito sa restaurant dito. Sa Calgary, nag-line cook ako. Boss, kasi nung time na yon, talagang masyado ang target ko ma-PR. Ganun ang mindset ko. Kailangan ko ma-PR. Kasama ko family ko, ayokong umuwi. Parang ganun yung motivation ko. Po talaga. So, sobrang yun yung mindset namin ng wife ko. Yung line cook is considered before as an OCB, skilled worker siya. So, iniisip ko parang plan B ko siya. Parang contingency plan ko kung hindi ko ma-achieve yung first priority ko, which is international student pathway. Yung align sa course ko. Tapos, good thing po, nag-line cook, nag-culinary. Nakakatuwa kasi way back sa Philippines, nag-culinary course ako sa Philippines. Nakakatawa. Okay. Wala lang, po, trip lang na gusto ko lang po mag-culinary. Tapos I ever thought na magagamit ko dito. Okay. Pero nung nag-restaurant ako, first week ko, syempre, starter po nag-dishwasher po ako noon. First week, basang-basa. Hindi naman ako naghuhugas sa Pilipinas. Ginagano pa yung dishwasher. Correct. Aba. Humble beginning po talaga. May tumulubang luha bang naghuhugas ka ng pinggan? Ay, nako boss. Nung pauwi na ako, naglalakad. Sabi ko, bakit ba ako nandito? Naglalakad ako. Sabi ko, sa Pilipinas, may kotse tayo. Boss ka dun dati sa Pilipinas. Tama ba ito? Nagkataon pa yung winter, boss. Siyempre, may konting ng lamig, di ba? Lungkot, lamig. Pero talaga. Kasama yung pagsisisi, ang dami na nating nakausap, laging gano'n, no? May point na laging umpisa. Lagi, no? Umpisa. Yung ginawa mo. Talaga. Siguro kasi, boss, maganda rin din na yung mga experiences dito, talagang sinubukan ka ni Lord na gamitin yun para malaman niya alam niya na strong ka Alam mo yun, alam niya na strong ka. There's just obstacles din talaga na gusto lang niya na itry mo, malaman mo, ma-experience mo, para you can share it to other people na maging living testimony. Parang pinagtatawanan ko na nga lang siya Boss Rice, to be honest. Natatawa na lang kami ng wife ko, parang, ito pa. Ganda rin nung namin parang ito yung, namin, sharing of experiences, parang kwentuhan, parang flashback namin, nakaka-inspire na nakakatuwa din. Ngayon, ang sarap pagkwentuhan, di ba? Ngayon. Pero noon, parang gusto, di ba, you wanted to give up at ayaw mo pang i-share, syempre. Nahiya mo siguro i-share sa iba. Ngayon, gusto mo na i-share yung naging at first, no?
talagang sabi ko, kala ko hindi ko ma-experience yun eh. Kasi sinabi ko na ready ako. Di ba? Sinabi ko na po na parang yun yung mindset, ready dapat tayo. Pero talagang umabot sa point, parang yun din yung na-experience ko eh. Talagang meron din ganong scenario talaga. Oo, no? Oo. Opo. Yun. And then, yung ano na naging PR pathway mo pala? Ayan, kasi may plan B ka, yung ano nangyari? So yung course ko sa dito sa Canada is digital marketing. So pag nag-aral ka dito, ang dapat ano siya upgrading eh. So IT ako sa Philippines. So dapat hindi siya below grade. Parang ano kay master lang dating po na dapat upgraded yung course mo. So kinuha ko po 2 years so diploma. Ang gastos 2 years po 'yun kasi ang target ko dapat kung 2 years ang course mo, maka 3 years ka magstay dito as PGWP. Pag 1 year certificate, 1 year ka lang magsistay. 1 year lang. I don't wanna take the risk kasi kasama ko yung wife ko tsaka baby. Isipin niyo, ako lang siguro kakayanin ko yung certificate kasi pwede naman ako umuwi po. Pero yung kasama yung family, 2 years na ako para sigurado. Yun, digital marketing yung course ko noon. Tapos nung after ko mag-line cook, after lang po nung makuha ko yung diploma or yung certificate of completion, buti nakapasok po ako sa parang furniture business dito sa family-owned, parang local business dito sa Calgary ng furniture business. Ginawa niya akong digital marketing manager. So, okay. Nakatulong talaga po yun. Kasi aligned dun sa course ko. Oo, PR pathway yun. PR pathway po, boss. Nagulat nga ako kasi hindi ko na nagamit yung PGWP ko once na nakuha ko yung completion. So, pwede na ako mag-work as PGWP kasi nag-apply na po ako, di ba? In-upload ko na sa system. Automatic na po siya na PGWP. Nag-work ako doon as digital marketing manager. So, ako nag-handle yung social media nila. And then, hindi pa dumating yung PGWP mo, ano nangyari? Dumating na siya, pero hindi ko na-maximize yung 3 years. Parang ayoko na kasi, boss ma'am, na parang i-waste yung time. Kasi, syempre, lalo na kung may mga opportunities na eligible ka na, huwag mo na patagalin. Parang yun na lang yung mindset namin. Kasi, siguro, nung time na yon hindi ko naisip yung ganitong process, yung mahirap na ngayon, di ba? So, ayun, nare-realize ko, dabuti na lang, nagawa ko yung na inayos ko ng maaga kasi hindi ko naman na-expect itong mangyayaring ganito. Maganda talaga, no? Maganda yung mindset niya. Papunta pa lang dito sa Canada, ang iniisip nila, PR na kaagad. Nakapokus na sila na kailangan PR tayo, ma-PR tayo. Ganun na. Siyempre, baka ibang tao sasabihin, ano ba, yun kagad iniisip, PR. Wala ganun kasi yung... Yun naman talaga di ba? Kailangan ko na kaya ako pumunta, yun naman po talaga. I'll be honest, kasi ganun talaga po Kasi yung kakilala kong iba, ang nangyari, no, tatlo sila dumating dito, yung isa, aligaga, mag-apply ng PR. Yung dalawa, tsaka na. May 3 taon pa naman Yung isa na PR na yung isa. Tapos yung dalawa ngayon, inabutan ng paghihigpit. Na kailangan, pati yung nasa Pilipinas, na isasama mo sa application mo ng PR, dapat marunong na mag-French. Dito sa Quebec. Di ba? Di ngayon, mahirap para sa kanila. Di sising-sisi sila na, di ba? Pati hindi pa kami nag-apply dati, Yung kasi kung ano nung talaga yung goal mo, gawin mo na kagad. Ang kasi Canada, sabi ko nga, di ba, one in a snap, nagpapalit siya ng ng rules. Lalo na yun. So, ano nang nangyari? Gaano naging kabilis yung yung pag-PR mo? Francis? Yung po, boss, nung nakuha ko yung PGWP, so parang ilang lang, siguro mga 1 month lang, 2 months, nakuha ko na kagad yung Alberta nomination. Grabe, no? Bilis. Yun, 600 points kagad yata yun, matik na yun. So, sabi ko, kung ano yung mauna, is either CEC, AINP, pero ang target ko talaga AINP kasi nandito naman ako sa Alberta. Gusto ko to give back lang po sa Alberta na dito naman ako nag-start. Parang tulong ko rin sa province. So, ang target ko talaga AINP. So, buti na lang, dumabas yung AINP.
nakatulong talaga. Ang bilis po talaga. Ang bilis nung ano. Isipin nyo yung IELTS ko during COVID pa nun. Grabe. So, nakamask. Kasi kailangan, nag-expire yung IELTS ko nun eh. So, nung create kagad ako ng Express Entry. So, talagang ano lang po talaga, parang compliance lang talaga. Oo. Oo. Tapos, how did you end up from digital marketing manager? Buti hindi ka nagstay doon. I mean, it was a decent na rin, di ba? Actually, Miss Ina, okay na, happy na nga ako eh. Kasi sabi ko nga, okay na ako sa ganung buhay lang na simple. Tapos, nag-enjoy naman ako, nakakatulong ako doon sa may-ari. Kasi mabait naman yung owner. Pero kasi, siguro, parang calling. Parang minsan hinahanap-hanap mo rin talaga. So, hindi pa nga ako nag-pharma. Pumunta ako sa Toyota. Nag-work ako as product advisor sa Henninger Toyota. So, as product advisor. Aba, Pero kasi yun talaga eh. Sales talaga yung passion ko. Kahit yung sa furniture business, nakakabenta kami ng furniture. Benta na rin. Product advisor? Sa kotse, boss. Sa product advisor sa Toyota po. I mean, paano yung trabaho mo nun? Ganun din. Parang you're talking to customer. Yung parang nakita ko sa mga vlogs yun. Yung punta ka sa Tesla, punta ka sa dealership. Yun, ganun. Maalam ka din talaga sa kotse. May lang, parang typical lalaki na mahilig tayo sa kotse, di ba? Parang lang, basic, parang ganun. Tapos yung bayad doon, commission lang yun. Di ko alam kung pwede discuss eh. Parang meron kang parang base salary o allowance. Pero kung mas ma-achieve mo yung yung incentive mas mataas, hindi mo na makukuha yun. Parang ganun. Okay. Okay. Nagsigas ka sa Toyota. Nako, wala si Rice. Tapos, from Toyota, how long were you in Toyota? Siguro, rin po ako. Naka one year din. Naka 1 year din ako. Tapos, matagal din. Dito lang ako, boss, na natuto na maglipat-lipat ng trabaho. Parang dito, okay lang, di ba? Parang walang problema. Walang nothing against you pag yung profile mo palipat-lipat eh. Sa Philippines, di ba? Sa resume natin. Pag nakita, palipat parang... Correct. Dito ang palipat-lipat ng trabaho, ginagawang strategy ng ilan to increase their earnings. Kasi hindi siya against sa'yo. Sa Pilipinas, pag nalaman palipat-lipat ka, parang ikaw yung may problema. Opo, yun. Palipat-lipat ka ng trabaho mo. Kaya, nagulat ako doon. Tapos, yun, yung question mo, Miss Ina, kung paano ako nakabalik sa pharma? Yeah. Yun. So, nung nasa Toyota na ako, nag-enjoy na ako, makabenta ng kotse. Kasi, doon tayo na yun, walang kotse eh. So, take it or leave it. Parang ganun po eh. Ako, customer service talaga eh. So, kung makikita nyo doon sa Google reviews nung sa Toyota, natutuwa ako kasi talagang serbisyong Pilipino tayo, di ba? Yung parang talagang malasakit. Ganun yung approach ko eh. Parang malasakit po talaga. And you can see, parang no pretension. So, nag-enjoy na talaga ako. Ganun. Tapos, okay naman po yung pay. Nakakabenta. So, parang to sustain yung monthly mo is okay na po. Parang ganun. Yung colleague ko before sa Philippines, which is my competitor sa isang pharma din, Sanofi, nag-work as pharma sa L'Oreal sa Vancouver. Okay. So, parang binanggit niya sa akin na, baka gusto mo bumalik ng pharma. Tapos yung asawa niya, colleague ko po, district manager ko sa pinagtatrabuhan ko. So, small world, parang mag-asawa sila sa pharma, ka-colleague ko yung kasama ko sa trabaho, yung husband niya. In-encourage ako na baka gusto ko i-try ulit bumalik. So, at first, parang ayoko. Parang sabi ko, baka matoxic na naman. Parang okay naman na ako. Parang masaya na ako. Parang lang tayo, chill-chill na lang. Parang gano'n. Tapos sabi ko, sige na nga, subukan natin. Okay, try lang, no regrets, para walang regrets ba na hindi ko tiniray. Nakalusot, boss. Nakalusot sa interview.
ano ko nga, naalala ko pa yung nag-interview sa akin, yung supervisor ko ngayon, sabi sa akin, "Oh, Francis, you're working..." Kasi di ba dito, parang hindi naman nila ina-acknowledge yung experience mo sa Philippines eh. Oo. Tama. Ewan ko, yun yung na-experience ko parang. Madalas talaga hindi. Oo. Okay. Kumbaga, kahit 10 years ka na sa pharma doon, parang sa kanila, hindi, dapat ang count natin dito, o dito ka Canadian work experience, doon tayo magfa-follow, parang gano'n. So, tinanong ako, naalala ko yun, tanong ko sa supervisor sa akin, parang, wala ka naman medical degree background, sa IT ka, tapos, bakit kita kukunin? Okay. Ako, I take that as hindi ako na-demotivate. Parang, ano ko yun, driver ko yun na sagutin siya ng maayos. Sabi ko, i-counter ko yung sagot niya. Sabi ko lang, dito nga ako sa Toyota ngayon, I'm selling cars, but I don't have degree in car course or something. Wala akong degree sa kotse, pero I was number 1 in Toyota. Parang gano'n. Yung, maging confident lang ako sa sagot. Na parang, nagulat siya. Sabi niya, sige, parang, sige, napasok ako, nakalusot ako. Sabi ko, buti na lang yung sagot ko, medyo may confidence. Alam mo na, parang nakatulong sa'yo yung Toyota. Unahan mo na lang. No? Kasi wala, pero Francis, binanggit mo yung yung experience mo rin sa Pilipinas. Opo, sa kanya, sinabi ko naman. During the interview. Parang sinabi ko naman sa kanya, parang it will not count naman kung hindi ka medical student or biology, kasi IT naman ako sa Philippines, but bakit ako tumagal sa Philippines sa pharma doon ng more than 10 years? I got promoted, sabi ko, just give me a try, give it a try. Try mo ko. Hire mo ko, let's give it a shot. Kung di mo ko magustuhan, edi let go mo ko. Parang gano'n na lang yung ko parang take it or leave it. Parang sige, hire mo ko. Papakita ko yung sinasabi ko sa'yo. Parang I want to prove it. Parang gano'n. And which I did. Talagang yun yung nangyari po. Yun. Kailangan din talaga, no? Huwag ka ma-intimidate pag may job interview, no? Be confident. 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 Lalo na pag alam mo yung trabaho, di ba? Opo. Nakatulong kasi nga yun yung parang panglaban mo yun eh. Parang ginagawa ko to sa Philippines. Teka, anong posisyon pala in-applyan mo nung una? Medical representative. Okay, medical representative. Tawag nila dito medical representative. Ang pa nga doon, catch boss, ma'am, contractual siya. So, I'm just taking a maternity position sa mat leave ng isang rep. So, 1 year, 1 year. Mat leave lang yun. So, talagang blessing in disguise lang talagang sinubukan ko din talaga na try natin. Yun. Tapos, maganda doon, na-absorb na ako ng L'Oreal. In-absorb ako ng L'Oreal Canada. Kasi na-proof naman na po natin as a Filipino rin na maganda tayong magtrabaho, maayos. Yan naman na pagmamalaki rin natin na tayong mga Pilipino, hard worker talaga. Din talaga. Kumbaga, pag humarap ka sa tao, no pretension, walang sincere ka dapat. Yun. Kaya yun, nakuha tayo sa L'Oreal Canada. How is it? Siyempre, mga sales, you have to, talk to people. Kailangan good impression ka. Hindi ka ba na-intimidate? I'm sure yung mga sales people back in the Philippines, curious, paano ka nakikipag-usap sa mga ibang lahi? Parang, hindi ka ba nahihiya? Parang, may ganung struggle ba at first? At first talaga. Newcomer ka pa sa bansang to, at bibenta ka sa kanila, ba't kanila paniniwalaan? Kumbaga. Siguro ang naging weapon ko lang talaga, Messina, yung naging experience ko sa Philippines. Kasi ang mga doctors naman na kinakausap ko sa Philippines is well-respected cardiologists, endocrinologists. So yung mga, alam mo na, yung mga rin natin sa Philippines, talagang mga doctors natin na malupitan talaga na doktor doon. So parang ina-apply ko lang yun na parang just be yourself. Siyempre, i-ready mo yung English mo. Pag-urap ka. So siguro lang talaga kailangan maging rin po kayo. Talagang kailangan mong idala mo yung sarili mo, maging confident ka talaga. So at first, parang communication-wise ang hirap kasi you're been talking talaga na medical terms, lalo na dermatologists yung kino-cover ko dito sa Canada. So we have pediatricians, dermatologists, but mostly dermatologists. So syempre yung mga yan, high-end doctors yan dito
Kasi konti lang ang mga dermatologists. Alam ko dyan, Sir Mark, di ba? Parang you have to have an appointment eh. Tsaka talagang yun yung mga yung mga... Oo, talagang hindi ka makakapunta doon hanggat di ka magkaroon ng referral from your family physician. Oh, yeah. Naranasan ko pala yung ganyan, no? Nga, no? Hindi ka makaka-straight. Pag nangangati ka, pupunta ron, no? Kailangan i-refer ka ng doktor mo. Unlike sa Philippines, pwede ka pumunta kaagad sa cardio mo, punta ka sa endo, tapos dermatology. Dito, everything coming from GP eh. Tapos mag-ano ka, referral. So ano ang biggest difference, Francis? Pharma, sales sa Pilipinas at sa Canada? Anong mga observe mo pa? Saan mas madali o ano ba? Mas mahirap pa sila kailangan ba ng padulas dito? Oo. Sa Pilipinas, may mga freebies ka ba? May mga freebies Oo, may mga padulas. Oy, Doc, baka pwedeng reseta mo itong gamot namin. Eto. Diba? Alam mo, boss, May kaibigan ako dyan eh. May kaibigan ako medrep din sa Pilipinas. Alam ko yung style nila sa pagbibigay sa mga doktor eh. Ganon din ba dito? Dako, dito I can say talagang simple lang kausapin ng mga doktor. Napakabait. Parang hindi sila ano ba? Ayoko naman, mabait naman ng mga Pilipino naman sa Pilipinas, mabait. Ano na lang, kumpara mo na lang sa mga nakakausap mo sa Pilipinas. Dito po talaga, parang paano ba? Alam niyo, wag natin iba lang talaga ang kultura at sistema. Pressure ako, boss, di ko masagot. Let's not put Francis on the spot. Nahiya siya, baka naman Baka nanonood yung mga doktor. Kaya pala spot Pinoy kasi na on the spot ako. Ako na lang sasagot para sa iyo, Francis. Sa Pilipinas kasi kailangan medyo marami kang freebies. Yun na lang sasabihin mo. Marami kang freebies, marami kang iyahain para sa kanila. I think ang mga doktor sa atin, they're very used to being sent so many stuff. Mga ganyan. Yeah. No? Hindi yun, wag na nating tawaging suhol, pero wala, binibigyan, di ba yung mga ganun? Sample. Hindi suhol, sample ina. Sample pala. Hindi naman lagi na ganun yung pero kailangan kasi maging competitive ka rin kasi hindi lang naman ikaw yung medrep na lalapit doon sa doktor na yon. Kaya kailangan medyo medyo yung siguro parang edge. 'Di ba? May edge ka na makipag-usap doon sa Yan, ganda ko Francis. Ako na lang siguro I can say that type yung competition kasi parang saturated yung market sa Philippines So may generic, may brand, may branded. So parang kung pupunta ka sa doktor, parang haba ng pila, 'di ba? Kasi full of medrep 'yun, 'di ba? Magsa-stand out talaga which is the superior sa product mo or brand. Dito kasi by appointment. So unless close mo yung doktor, talagang welcoming siya sa Ako, I can say ang bait ng doktor din dito, talagang sobra. Kahit hindi mo bigyan ng freebies or something or samples, which kami naman nagbibigay kasi kailangan na meron kaming gano'n na tool of trade, marketing din namin. Tsaka hindi nila, alam na kasi nila yung gamot. Kahit wala ako, alam na nila yung CeraVe, alam na nila yung La Roche-Posay, alam na nila yung skincare. So, parang ako, na lang ako, refresher. So, ganun lang yung, yung approach. Pero, yun nga, nagulat lang ako dito kasi hindi ko masyado nakikita yung mga medrep dito. So, kanya-kanyang diskarte. Like sa Philippines, yung mahaba yung pila. So, yung mga kota-kota, may ganun din ba? Kota ka lang? Wala kaming kota. Yung isa pa yun. Kaya ayoko pumasok sa pharma na. Kasi sa Philippines, di ba, grabe, may kota, may target. Dito, wala kaming target Wala kaming sales. So, purely medical. So, punta ka lang doon, mag-lunch and learn ka sa doktor, business presentation, or round table, mga ganun. Events kami, mostly events po. Tsaka purely medical. Talagang we promote the product po. Parang ganun. That alone, less pressure, less toxic, hindi ka masyado stress. Less stress. Tsaka traffic din, boss. Traffic din, ma'am. Sa Philippines, you have to travel. Kunyari, 30 minutes lang yung drive, nagto-take 2 hours ka sa driving. So, kailangan gumising na umaga,
Hindi mo na, yung baby mo tulog pa, magta-travel ka na. Tapos, pagpapalipas ka ng gabi, mag-iinuman mo na kayo kasi palipas ka ng gabi, late ka na naman makakarating. So, yung quality of life talaga, yung time din. Oo po, time sa lalo na nung nakita ko. Nakaiwas yan sa inom-inom, no? Wala ka pang pressure. Oo. Yun yung Nice. Buong Calgary ka lang ba nag-aano o buong Alberta o sa ibang province? Yung dati nung yung naka-mat leave yung counterpart ko, yung colleague ko diyan, ang kino-cover ko Saskatchewan, Edmonton and Calgary. Tapos pero ngayon kasi in-expand nila yung territory, parang malaki kasi potential yung may growth kasi yung territory. Hiniwalay na nila yung Calgary tsaka Edmonton. So nakakatuwa rin kasi Calgary na lang ako talaga. Francis, paano yung sistema ng trabaho mo? Araw-araw, iba-iba yung doktor na pinupuntahan mo, ganon? May, isang doktor ngayon o dalawa ba, ganon? Tinatawag namin doon, meron kaming mini-measure kami sa ganon para we can get incentive, pero iba lang sa Philippines, iba kasi yung approach sa Philippines, based lang po sa experience ko to so pasensya na kung may iba magtanong or something. Yung sa amin, yung dati sa Philippines, kunwari yung doctor is high-end doctor o malakas talaga na doctor, I have to cover him or her ng 4 times a month. So every week. Every week. Discarte mo, basta 4 times a month. Dito, hindi po. By weight siya. So, parang once in a quarter, twice a quarter. So, hindi mo siya kailangan puntahan palagi. Matagal mo siya bago makita. Teka lang, bakit kailangan 4 na beses kasi isang buwan babalik sa doktor? Sa Pilipinas. Kasi iba lang po siguro yung marketing strategy ng isang, yun yung setup. Parang yun yung setup kasi. Parang visibility, parang para laging i-reseta yung gamot niyo, parang gano'n. Visibility, Tsaka competitive kasi market, kailangan. Baka masulot, no? Baka ilang linggo lang, wala ka na doon. Ang dami pala natatanggap ni Doc, no? Grabe, no? Isang medrep lang yun. Apat na beses sa isang buwan. Baka after 2 weeks, iba na yung kinukuhanan nun, no? Kaya pala every week kailangan nandun ka. Dito, paano setup, Francis? Let's say, dyan nga sa lugar nyo. So, ilan doktor sa isang araw yung napupuntahan mo? Parang may ganun ba? Wala wala kaming fina-follow. Isa pa yun, wala kaming fina-follow na per day. Pero just to think of it, para maging productive ka, is something na meron lang ako parang baseline na ganun. So hindi naman vary yun palagi na kailangan 15 doktor punta mo sa isang araw na to, kinabukasan 15 ulit, hindi ganun. So nagva-vary siya ako, ang mas strategy ko kasi geographical. So unahin ko muna yung Southeast area, parang ganun. Per quadrant, parang ganun. Kasi dito sa Calgary, di ba, parang quadrant po siya. Southeast, Southwest, Northwest, East. So parang ganun. Ganun yung scattered ko. So di ako mini-measure kung ilan. Francis, kailangan mong koberan to 15 ngayong Lunes. Hindi, wala kaming ganun. It's your own, parang sarili mo. Yun yung maganda rin dito. Freedom mo sa'yo lahat. Sinong nagmo-monitor na kung pinupuntahan mo ba itong mga doktor na inililista mo? Di ba? May system kami. May list kami ng doctors. So, ina-update namin sa system. Technology na ngayon. Dati, nung rep ako sa Philippines, papel lang. Papel sa papel. Ngayon, iPad na ngayon So, parang may app lang, ganun. May app lang. So, may list kami. Ito yung pupuntahan namin. Parang yun yung ifa-follow namin. Maganda pala yung style, no? Kahit sa isang araw, kunyari, may lakad ka. Puntahan ko lang isang doktor lang sa next day na yung iba. Kasi parang ang maganda lang sa work is flexibility. Parang, alam mo, sobrang thankful po ako kasi yung flexibility, lalo na yung time ko sa kids, yun yung importante. Kaya isa pa yun kaya kami pumunta sa Canada is to have a quality of life kasi gusto ko nga spend time with kids talaga. Yun yung target ko. Gusto ko yung mula maliit sila hanggang lumaki. Andiyan ako sa kanila. So, yun, nakakatuwa kasi nakaka-attend ako ng events, activities ng mga bata, nasusundo ko, nahatid ko. So,
Alam mo, yun yung so small ano lang siya, small things, pero sa akin it's ano yun eh. It's a privilege, parang gano'n. Parang akala mo small lang. Sa Pilipinas hindi mo magagawa yan, di ba? Tama, di ba? Oo, sobrang busy mo sa Pinas. So, ilang araw sa Pinas nagtatrabaho hanggang Sabado, di ba? Minsan, Sabado. Puro conference kami sa Philippines. Parang nasa hotel kami nun kasi conference. Di ba? Actually mo pa yung doktor. Kunyari, wala pala dun sa Laguna. Nasa ano ko ngayon? Nasa ano ko practice? Di ba? Experience namin yun. Gabi namin ako-cover yung doktor after clinic niya. Alas 9, alas 10. Diba, no? May ganun din bang cases sa mga doktor dito? Or do they give more value to your time? Kung baga hindi ka nila pahabulin or they will meet you? Di ba, Miss Ina, ang time lang ng clinic nila dito is always 9 to 4. Parang gano'n. Walang extension yun. Pag dermatology, mga usually 7 o'clock, nag-open na yan. Pero until 4 lang, 5. So typical, that's it. Parang gano'n lang yung time. Walang overtime, walang quality of life talaga. Even dito sa company namin, we cannot use laptop on a weekend. You have to recharge. You have to recharge. Parang gano'n. Parang we don't encourage you to open your laptop. Parang gano'n. You have to recharge, spend time with family. Alam mo, dito ang pinaka-importante dito talaga, work-life balance. Yun yung siguro masasabi ko pong difference sa Philippines is work-life balance. Talagang puti yung amo mo, no? Ibang lahi. Iba. Kasi may kinalaman din sa ano yan, sa lahi eh. Pag Pilipino, sobrang workaholic, minsan kala nila tagapagmana sila eh. Sabado pinag-uusapan trabaho eh. Sa bakasyon lang pinag-uusapan trabaho. Ano ba naman yan? Talagang kasi taga Vancouver siya eh. Talagang iba yung leadership niya. So I can say he's a leader talaga, not a boss. Hindi ako walang micromanaging, walang gising ka na ba? Kasang ka. Ang pangit ng ganung yung kasama yung amo mo, talagang nasang ka. Yung ginagawa ka, hindi yan. Ito. Nakausap mo na ba si Doc? Pero thankful naman ako sa yung mga naging ko sa Philippines. Talagang mabait naman din. Talagang alam ko lang yung how competitive kasi yung market sa Philippines. Talagang kailangan no? Tulog-tulog lang, parang gano'n. Siguro doon din ako, alam mo, sobrang sobrang thankful ako doon sa company na yun, sa Merck, kasi natuto talaga ako. Yung talagang, yung adaptability, agility, yung competitiveness, tsaka yung pag-usap sa doktor. Training talaga corporate training na tinatawag eh. When you work sa corporate, ang daming trainings niyan eh. So management, mga ganun. Talagang i-open ka sa ganung Kaya na-apply ko siya dito, which is hindi naman, at least equip ako. Dito? Sisiw kayo dito? I think maraming curious tungkol sa kung paano nakakarating ng Canada ang sales people. Kasi hindi siya skilled trade. Kaya siguro yung sinasabi ni Francis, nung nag-try siya una ng Express Entry, mababa score niya, ganun ba? Parang iba ang sales eh. Marami bang mga pathway ba usually kapag salesperson pa Canada? Nagulat nga ako kasi hindi kinount yung pagiging manager ko. Parang under pa rin siya sa technical sales. Parang gano'n na mababa pa rin yung points. Siguro nag-vary din po kasi yung mga ibang points like wala akong French. Alam niyo yung Boss Rachel, di ba? May added yun eh. French language, relatives. Wala kasi kaming relatives noon. Tapos yung age ko noon, parang nasa 30s na rin ako. Mababa yung points. So talagang nagmamatter yung timing din. Pero yung nagulat lang ako, or siguro kasi nga kinuha namin Alberta eh. Kung siguro sa ibang province, yung qualifications ko siguro mabilis, may PR na siguro. Lalo na yung nagbabari daw sa province sa nung time na yun. Maganda yung ginagamit mo yung skincare, Francis. Nasa ka na pala? Nasa 30 mahigit ka na? Akala ko mga 27 ka na. Baka po mo i-share sa amin yan, ha? Magkita tayo sa Montreal, boss, ha? Magiging bata ba kami dyan sa skincare na yan? Ako, mga bata ka itsura niyo. Kayo talaga.
since then, Francis, medrep ka na from then until now. Are you looking at a promotion soon? Ano ang future ng medrep? Career path ba? Nag-usap kami ng wife ko, sabi ko talaga happy na ako sa trabaho na to. Parang itong kami ngayon is something that we've been thankful na rin po na okay na kami. Pero I cannot close the doors parang opens opportunities for career growth. So we never know. Siguro sa next episode natin kung mag-great chance. May update. Pag naging boss ka, Francis, kunin mo kaming medrep. Ayan, baka si Mark, maglilipat yan. Alam mo naman. Hindi, ang tanong pala, sa mga nanonood dito ngayon, sa atin yan, magtatanong sila, paano pa makapasok dyan? Kailangan ba ng degree? O ano bang kailangan? Referral ba kailangan dyan? Talagang di ko, siguro nakatulong sa experience ko lang po is something talaga network. Kasi yung referral ng, yung kaibigan nakatulong. Kasi something that did, pero syempre, sa interview naman ikaw pa rin so it's ikaw na yon, your way, di ba? Parang kunyari ako na ganito tapos mag-a-apply ako medrep, pwede ba yung ganito kahit wala? Opo. Okay. Sa LinkedIn meron kaming company websites na opening ganun. Kasi may naman yan may hiring process, so interviewing ka naman ng talent acquisition. So, may process naman po. So, talagang ikaw rin yung kung makakalusot ka until the end po. Walang palakasan dito, Mark. Ito, Mark, sasabihin ko sa'yo, kung gusto mo mag-sales, kailangan Inglesan ng niyan, labanan dyan. Sabi nga ni Francis, may tissue nga ako, Miss Ina, lagi dito. Sabi nga ni Francis, referral Pwede akong i-repair ni Francis. Pero hindi pala kantan. I interview ko pa rin. Ito medyo seryosong tanong pagdating sa financial na aspeto na nandito ka sa Canada kumpara dati tsaka ngayon, 'di ba? Manager ka before sa Pinas, 'di ba? Pagdating sa financial na kalagayan mo ngayon compare sa nasa Pinas, paano ba? Mas okay ka ba nung nasa Pinas ka as manager? Yung sa finance, yung sa salary, mas malaki dito po. Ayun, lumaki na, humabol na. Kumbaga, yung boss ako doon, parang ang rate, paano ba masabi yun? Parang on the next 2 levels of salary, parang ganon, director, parang ganon. Yun yung tinatanggap sa Canada. Tapos less stress pa. Pero ang gastusin, yan. Siyempre, sabihin ng mga tao, ang gastos mo naman dollar din. Ano lang din, you have to, talaga pong budgeting din. Live, parang lang po, simplest living lang. Tama lang, no? Kasi, naman hindi naman sinasabing, okay ako wife ko rin naman nag-work. So, both of us are working. So, nagtulong kami. So, mahirap din gastos dito. Kala ng mga tao siguro, parang porket dollar is something na convert sa Philippines, malaki. Pero, ang dami natin binabayaran. Insurance, mortgage, coach. Ang maganda lang sabi pala, yung gas, yung mga benefits namin is maganda rin kasi nakakatulong po. Nakakatulong kasi may pakotse. Okay. Pati yung gas covered. Maganda pa. Kasi sa Philippines, gano'n naman po talaga. Diba? Philippines. Sa Philippines nga, meron kaming na doon ako nakatulong sa akin makapag-ipon kasi meron kaming parang privilege doon na you can get your car after 5 years. You can buy it po sa company. Tapos binibenta ko yun. So, yun yung talagang ipon ko rin. Kasi yun yung one of our benefits din. Pero dito, same lang. May pakotse, diba? Yung mga medrep sa Pilipinas, ang gaganda ng sasakyan. Po. Kino-customize pa. Have you been back to the Philippines since dumating kayo ng 2018? Hindi pa. Pero we're planning.
Oh, tagal na po. 7? Mag-almost 7 years. Pero this year meron kami dito. Nagulat ako doon. Galing ako sa Sambao, Terminal 3, no. Palabas kami ng Terminal 3, no. Kagulat Iba na itsura. Ngayon, Rice, yung labas mismo ng Terminal 3, ang dami na namang bago. Iba na naman pinaganda na ni sino ba yan? Ng San Miguel? Ramon Ang. Oo. Ang ganda na. Ang dami na naman. Ako excited na si Rice. Uwi na kasi yan. Uwi na. Oo. Okay. Ako na rito. Ano pa ba? Dali, we have 5 minutes po. Baka may nakalimutan tayo. Your wife is happy here? Yung wife ko nag-work, na-meet ko siya sa pharma sa Philippines. So nag-work din siya sa pharma dito. Ay, talaga? Nakabalik na. Wow, ayos, di ba? Different brand, different company. Apo. Naku, matutuwa kayo. Viagra. Talaga? Wow! Paano siya napunta? Hindi ko ba? Ba't natameme kayo dalawa? Effective ba yan? Sinabi ko lang, baka lang matutuwa kayo. Hindi ko naman sinasabing kayo naman, boss. Isip ako kung gano'n siguro. May sinasabi yata si Francis. Sinasabi ko lang na baka alam nyo. Yun lang naman yung ko. Akala ko sabi mo, baka interesado kayo. Hindi nyo pa kailangan yun, boss. Gusto mo mag-apply dun, Mark? Gusto mo mag-apply dun? Hindi. Kung bibigyan mo kami ng sample, Francis, kung bibigyan mo kami ng sample, yung muna, wag muna sa asawa mo. Wag muna yung yung L'Oreal muna, yung L'Oreal na. Yung L'Oreal. Kailan, mga after 20 years pa yung sa asawa mo, bago ko siya kausapin. Nice one. Uy, kayo talaga. Kaya pala na Francis, kailan ka na citizen? Last September. Uy, bago pa lang Bago pa lang. Kailan? November yata ako, no? Ang bilis talagang sinulit. You really didn't waste any time. Opo. Kasi nakuha ko yung PR, di ba? Nung PR, nakuha ko yung PR. Parang eligibility mo 3 years yata. 3 years. Kinaut nila kasi yung student ko as 1 year. Nag-aral ako 2 years, pero kinonsider nila yung half, so 1 year. So nag-PR lang ako 2 years. Tapos kinumpit ko kagad sa calculator, nakita ko, eligible. Let's go. Sabi ko, try na natin. Nauna ka pa sa akin. Diba? Naging citizen pa sa akin. Diba? Ano nangyari sa application mo? Wala pa nga, chinecheck ko. Still pending nakalagay. Pending application. Wala. Parang nakita yata ng Canada na sabi niya, tagal nito ni Mark na ngayon lang nag-apply, huwag mo natin asikasuhin to. Hindi yan. Sandali pa lang naman Naka-isang buwan na ba, Mark? Wala pa yata. Wala pang 2 buwan. Siguro Mabilis na lang. Parang tumagal na kasi sa amin, 1 buwan lang. Wala pang 1 buwan, nag-message na sila tungkol sa exam. Kumbaga, ang time frame dati is within 3 months mula nung nagpasa ka, mapi-PR ka na kasama na yung taking. Masisitizen. Kaya yata 3 years na, Mark. Nako, sinistress mo lang si Mark Ikaw talaga, Rice. Sa kakaiibap mo. Alam mo, kaya lang talaga kami mag-citizen. Kasi nga, iba na tayo. Kasi syempre nga pabago-bago, bigla kayong sabihin na, pag PR, kailangan hindi naman sa ganun pero syempre, alam mo naman ang Canada, pabago-bago. Kaya nag-citizen na kami. Tsaka gusto na naming mag-road trip palabas na. Hindi na yung within Canada. Pa-America naman. Pa-America na yung road trip namin. Yeah. Pero napunta mo na airmat mo, Francis? Napuntahan mo na airmat mo? Usually, nung time na pumunta kami dito, every year pupunta kami sa US. Nag-stop lang sa COVID nung COVID. Pero after COVID, nakabalik na. Kasi good thing din, Calgary kami sa Alberta, sa California sila. So, di namin expect west din siya. So, 2 years, 2 hours lang yung flight. So, consider siya 3 pero 2 hours or 2 years. 2 hours lang kasi nga because of the time. Pero California lang po kasi kaya malapit.
Kaya Nice. nakakatuwa rin na malapit lang. Hindi ko akalain kasi kung New York sila, naku, East. Malayo. Malapit sa inyo, pero pa-travel pa. Yung US at yung Canada, kung anong merong buhay sila ron kumpara sa buhay niyo dyan? Mother ko kasi talagang hard worker. Alam mo naman tayo mga fast-paced ang buhay sa US eh. Sabi niya parang outlet na daw po niya yun na maging busy. Kasi sabi niya, okay na ako traffic dito sa California. Ang hindi ko naman kaya sa Canada, lamig. Oo, totoo. Which is understandable naman ako. Parang okay na sila dun sa ganung traffic, nasanay na sila. Pero mas happy ako doon, gusto ko doon, pero para Canada pa. Doon sa mga tao nagtatrabaho doon? Po? Yung nagtatrabaho sila, ang layo ng biyahe nila, 1 oras mahigit papatok sa trabaho. Kami 30 minutes lang, nakakainis na, layo na. Diyan sa Calgary, matraffic na ba dyan sa Calgary ngayon? Hindi, kasi maganda yung mga daan sa akin hindi ako bias or something kasi may mga different access, parang sa Philippines EDSA lang, di ba? Tsaka service road dito. May beer food. Paborito yung EDSA nung umuwi. Naku po, huwag mo nang ipaalala sa akin. Ay, nako. Anyway, thank you so much, Francis. Thank you po. Maraming salamat. Sana magkita tayo in person. Oo nga, hindi lang, alam niyo, nung nandun tayo sa Calgary, I remember, sayang wala si Francis kasi noon. Nasa US ka. Nasaan ka ba noon, Francis? Pa? Nasaan ka noon? Nasa US ako noon eh. Sana pupunta ako doon sana sa inyo noon. Mag-hello lang kasi kaso nasa US kami sakto kaya Di bale, malay mo. Di bale, hindi pa naman yan si Mark. Pabangga kita sa magbungguan tayo sa Seafood City sa Calgary sa February. Message mo ako, boss. Bigay ko yung number ko sa'yo para... Yan. Message mo yan sa Spot Pinoy. Si Mark ang sasagot doon sa Messenger. Huwag mo ako pinigyan ng product ng anong asawa mo. Take note, boss, after 20 years. Sabi mo nga, 20 years. Okay. Maraming salamat. Guys, that's episode 60 of Spot Pinoy. Maraming salamat, Francis. And again, see you tomorrow, February 8. Nandyan po kami sa Toronto for our first year anniversary celebration. Okay? Bye, guys! Bye! Bye!